Jesus. Panginoon, muli, salamat sa isang linggo na nagdaan, Panginoon, walang sino man sa amin ang napahamak. Bagamat kami ay nakakaranas sa mga pagsubok, mga suliranin, pero hindi niyo pa rin kami pinabayaan. Binigyan niyo po kami ng lakas at pinatnubayan niyo po kami, sinamahan upang magawa po namin ang aming mga tungkulin at responsibilidad. Kaya ngayon, araw na ito, inaalay namin ito pabalik sa inyo bilang handog ng papurit, pasasalamat sa lahat-lahat dahil sa kabila ng aming mga kalagayan o nararanasan, hindi pa rin nauubos o nagkukulang ang inyong biyaya sa aming buhay. Marapat lamang, Panginoon, na itaas ka at purihin ka. Sa inyo po muli namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Batid po ninyo ang laman ng aming mga puso, ang hangarin ng aming mga puso, Panginoon. Kaya sa inyo kami lumalapit at nagtitiwala dahil alam po namin ang hindi magagawa ng tao ay kayo po ang makagagawa, Panginoon. Amen. Muli, nagpapakumbaba kami, kinikilala ang aming mga sarili na wala po kaming kakayanan, lakas, pati talino upang sa inyong harapan, Panginoon. Kundi sa inyo po kami nananangan, umaasa, nagtitiwala na kayo po ang Diyos na gumagawa sa buhay namin sa mga magagandang at mabubuting bagay, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito at inaangkin po namin na ang anumang aming itataas sa mga prayers ay nananalig po kami na kayo po ang Diyos na nag-iisang makapangyarihan na makagagawa ng katugunan sa bawat panalangin namin. Kaya tanggapin po ninyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan na lang po natin. Bago tayo magsimpo, atin munang babasahin itong mabuting balita ng Panginoon. Let us open our Bible, or if you don't have Bible, meron mo tayong slide, PowerPoint, para mabasa po natin at masundan po natin. Sa aklat po ng Hebrews, o in the book of Hebrews chapter 12, simula po sa verse 5 hanggang sa verse 12. Ulitin ko, sa aklat ng Hebreo o Hebrews chapter 12, beginning from verse 5 hanggang sa verse 12. Ganito ang sinasabi. And have you forgotten the encouraging words of God spoke to you as His children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful, but afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So, take a new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. You may be seated. Pwede na tayo makakpo.
In fact, very short po ngayon ang ating activity kasi at the end of portion nitong ating family appointment is bibigyan naman natin ng konting, alam nyo na ang mga tatay, ano po, na naririto sa gawain ng Panginoon. Probably, mag-i-stop po ako ng 2 o'clock kasi yung 2 to 2:30, spend naman natin yun sa ating po mga brothers na mga ama ng tahanan. Kaya dahil ngayon ay Father's Day, because this day is not only the Lord's Day but for the fathers, for all the fathers na talagang tumayo bilang isang mabuting ama kahit napakarami ng mga challenges sa buhay ng pamilya, talaga namang itinayo nila. Not also for those fathers that who are good to their families and responsible to their families, but those fathers also na nag-i-struggle din na kanilang pangunahan at buhatin ng kanilang pamilya. Kaya nagtataka nga ako minsan, tinanong ko, bakit hindi na lang ginawang Parents' Day? Para sabay yung nanay at yung tatay. Kasi pagkasama mo ang family mo, medyo doble ang gastos. Gagastos ka sa nanay, regalo, di-date pa, tapos after 2 weeks yata, after 3 weeks, sa tatay naman, titreat mo na naman, gagastos ka na naman. Kung Happy Parents' Day, isang gastusan lang. Pero hindi po yun. Okay, because it is Father's Day, kaya ang isi-share ko sa inyo, the Father knows best. Okay, lahat naman tayo ay may mga parents. In fact, ang binigay ng Diyos sa atin, whether we like it or not, ang mga anak ay hindi pwedeng pumili ng magulang. Hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito, hindi natin sila pwedeng piliin. Okay, maging ang mga magulang, hindi rin sila makakapili ng kanilang magiging anak because children is a gift from the Lord. Bigay yun ng Diyos. Depende sa binibigyan ng Diyos. Hindi ka naman kasi bibigyan ng Diyos ng hindi mo makakaya, otherwise hindi siya mabuting Diyos. Just like parents, hindi nagbibigay ng makakasama sa kanyang mga anak. Why Father's Day, mga Father knows best, mga kapatid, samantalang ang binasa natin, it's all about the father's discipline. Una, kung titingnan po natin dito sa pag-aaralan natin is, ang word na child and children, doon sa pinagbabasa natin, in-highlights ko habang binabasa natin, di ba naka-highlights ng yellow yung child, children, is ang mga nasa 7 times in the book of Hebrews na mention yung child, children, child, children. Ibig sabihin, yun ang pinakasusi para doon ina-address sa mga anak. Pero, sino ang nag-a-address? Yung father. Kinakausap niya dito yung sa mga bata. Because the future of the children's or our futures ay meron yung connection, influence at factor doon sa ating parents. Diba? Malaki ang kinalaman. Kasi yung paghubog sa atin ng ating pamilya, malaking kinalaman yun sa magiging future natin. Yung paghubog ng mga teachers, tsaka ng mga technology at pakikipagsosyalidad natin, malaking tulong din. Pero kapag ang pamilya ang nakapaglagay ng magandang pundasyon sa pananaw ng isang bata, hindi na siya aalis doon. Dala-dala niya na yun kahit saan. Kaya pala, mayroong mga bata na ilagay mo sa tukso, maraming pera dyan, hindi talaga mangungupit kasi tandang-tanda niya at yun ang pagpapalaki sa ng kanyang magulang. So, hindi siya maliligaw because of their parents.
Speaking of parents, especially the father, siya talaga ang taga-disiplina, taga-kastigo, taga-palo sa mga anak. Namamalo din dapat yung mga nanay kapag wala yung tatay. Pero both of them, talagang kailangan gumamit ng rod, ng stick para paluin ang kanilang mga anak. Yung pagpalo na may pagmamahal, hindi pagpalo na para kang nagiging monster. So, ganyan ang pagkasabi. Sabi ng Psalm 127 verse 3, it says, "Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him." Gift na reward pa. Bakit gift? Kasi ang dami-dami kayong mag-asawa. Pagulong-gulong, paikot-ikot, di makabuo. Okay, mag-isip pa, aking ano lang yun. Ang ibig ko sabihin, papunta akyat dito, akyat doon, kung saan-saan, papunta sa Quiapo, pahula dito, kung magkakaanak pa. Ang hirap-hirap. Samantala yung iba na dantayan lang, nabuntis ka agad. Di ba? Ganun lang, nabuntis ka agad, nagtataka. Yung iba ng prayer ng maraming anak, ang prayer ng mga parents, Lord, tama na po, ayaw na po namin magkaanak. Yung prayer naman ng iba, na walang anak, gusto talaga magkaanak. Well, ang paglabas natin sa mundong ito, this is not an accident. Nag-covenant kami, nag-pray kami ng sister wife ko, 3 lang daw. 3 lang. Umuo naman ako, 3 lang. Lumagpas, nadagdagan ng 2. Yung 2, sabi, naku, na-disgrasya 2. Naku, wala pong disgrasya. Niluog siguro ng Diyos yun. It is a gift. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa sinapupunan. May mga parents na hindi pinapalad na kahit na dinala nila ng 3, 4 months, 5 months, 7, o mga premature baby, hindi pinapalad. Maaring sa pagkakataong yun, o mayroong gustong ituro ang Diyos, pero sa susunod uli na pagkakataon, gagawa ulit ang Diyos ang paraan sa kanila. Whatever it is, mga kapatid, na mga hadlang, trials, hirap, para magkaroon ng anak, Diyos pa rin ang nagbibigay ng buhay. Di ba? Kaya sa mundong ito, kung ganyan na talaga ang mga tatay ninyo, wala na kayong magagawa. Tanggapin ang mga tatay. Amen? We are the gift of God to our parents. Without our parents, palagay ko, wala tayo dito sa Macau. Tama po ba? Amen. And they are reward. Mga parents na hindi nakatapos, hindi nakapag-aral, hindi sila yumaman, pero yung mga anak nila ang nakatapos, nakapag-aral, yumaman, di natangay sila, nabiyayaan sila ng kanilang mga anak. Reward po ang tawag doon. Hindi ka man naging successful, pero naging good parenthood ka sa kanila, yung balik ng Panginoon. Sabi ng Bible, whatsoever we sow is we reap. What we sow is what we reap. Kaya nire-reward ng Diyos. Hindi ka nga mahusay, hindi ka nga magaling na parents, no? Pero naging mabuti ka naman sa kanila, o di yung mga anak mo pinagpala, di yung ginagawa sa iyo, tinutur ka ng tinutur, di ba? Dati ang iniikutan mo lang, mga palayan lang, pilapil, ngayon umiikot ka na sa ibang bansa, dahil sa anak mo, dinahilo ka ngayon. So sabi mo sa anak mo, pwede ba, wag mo na tayong magtot, nahihilo na ako, nasusukat na ako. So, reward din niya ng Panginoon, nakakakain ka sa iba't ibang hotel, lugar, ano. Sarap kaya kumain sa, Sofitel, sa Ponte. Joke lang. So, they are reward. They are gift and reward. Another one, God consider us His children. Tinatawag tayo, tinuturing tayo ng Panginoon. Itong na-mention dito na 7 times na child and children, this is adult children, not tinatawag na little children. Listen, God is treating us, He consider us as His children, not an immature or little children, but an adult children. Iba kasi ang trato pag adult children ka na Hindi katulad ng mga bata pa na wala talagang muang na talagang babantayan mo. Pag sinabing adult children, meron na itong pag-iisip. Marunong na siyang pumili, marunong na siyang masaktan, marunong na rin siyang lumigaya. Yung ganon. Yung ganon ang trato sa atin ng Diyos. Di ba tayo, pag nakikitungo tayo, nakikisama tayo, depende sa
level ng tao. Kapag ang kasama mo ay immature, doon mo siya itatrato sa pagiging immature. Pag ang kaharap mo ay mature, marami ng karanasan at matatag, doon ka rin le-level sa Kanya. Ang Diyos, ang pagtrato niya sa atin ngayon, ay hindi tayo parang anak na ini-spoiled, na pinapampered, na pinababayaan lang yung lahat ng gusto binibigay, kundi yung bata na hindi pinapampered, kundi batang dinidisiplina. Na, bakit ako pumunta dito sa na ito kung fathers knows best? Dahil wala naman talagang pinaka gusto ng parents para sa kanyang anak ay hindi lang yung makatapos sa pag-aaral, lumigaya, gumanda ang buhay, magkaroon ng ganito at hindi maghirap, kundi ang gusto ng father talaga, the best for the parents, for the father, for their children is yung makaranas po sila ng ganitong klaseng pag-ibig, pagmamahal na may kasamang discipline. Kaya ito po ang napili ko. Father knows best. The best for us is to experience His love and discipline. Without it, hindi kaganda buhay natin. Hindi tayo magmamature, lagi lang tayong palpak. Kasi nga, ayaw natin ng pinaka-the best mula sa ating Ama. Let me go on, mga kapatid. Hebrews 12 verse 5, it says, "And have you forgotten the encouraging words of God spoke to you as His children?" Nalimutan nyo na ba ang mga encouraging word, pagpapalakas loob ng salita ng Diyos na ang ating Ama? Sabi niya, "My child, don't make light of the Lord's discipline." Huwag mong babaliwalain, huwag mong pagagaanin or kailangan seryosohin mo, dibdibin mo kapag ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, ng iyong Ama. And don't give up, at huwag kang bibitaw, huwag kang panghihinaan. Don't give up when He corrects you. Magkakabit yung salita. When you discipline your children, it follows correction. Yan ang problema sa atin, mga kapatid. Dahil kung ano ang may mga taong nag-i-struggle ngayon sa kanilang buhay, sa kanilang attitude, character, maybe there is something wrong na hindi ka na itama na i-correct. Well, hindi pa naman tuhuli ang bawat mga oras, pagkakataon o panahon. Ang salitang discipline in this context is from the word paideia. Paideia. That's the Greek word na ang ibig sabihin niya galing, dyan ang galing ang isang medical term na pedia. Paideia, paideia, pedia. Di ba? Pag ang nanay ng anak, di ba? Pag nagkakaroon ng problema ang anak, dinadala sa pediatrics. Di ba? Sa pedia. Kaya dahil para yun sa mga doktor ng bata. Pedia. Ang ibig sabihin ng pedia is describe the training and education of a child. Yan ang ibig sabihin ng pedia. Nagpapakita ito ng pagtitraining, paghuhubog, at pag-i-educate doon sa bata. Kasama na po doon yung tinatawag na yung kanyang mental, yung kanyang physical, dyan sa training and education ng isang bata. Another one is disciplinary correction. Kailangan balanse. Hindi mo lang susuportahan ang anak mo na i-build up siya sa kanyang mental, sa kanyang physical, lalo na ngayon, napakaraming sources ng mga knowledge. Andyan na yung Google, andyan na yung AI, no? Andiyan na yung mga computer, hindi katulad noon, puro manual lang. Di ba? Tapos, noon, wala naman mga vitamins noon. Bakit may mga tao talagang nagiging masipag lang sa pag-aaral, kaya matatalino? Ngayon, sa dami naglabasan ng mga gatas, ng daming mga vitamins, kung ano-ano, para yung anak lumusog, maging matalino. Kung yun talaga
talaga ang basis para ang anak mo matalino dahil sa mga gatas at mga vitamins, eh bakit may mga matatalino noon? Di ba? Ibig sabihin, wala bang mga na-discovering mga gadgets ngayon, mga supplements, mga gatas na mayroon ng matatalino o noon. Ibig sabihin, hindi pa rin tunay na basihan, mga kapatid. And that one is disciplinary correction. Ito na. Pag sinabi ng disciplinary correction, sa kabila naman ito ng pag-develop niya sa kanyang physical, mentalidad, at saka sa kanyang kaalaman, knowledge niya, ito naman ay sa parte naman ng kanyang attitude and behavior. Kaya disciplinary correction ang isang kahulugan ng paideia. At ito yung pinaka-context talaga ng Hebrews chapter 12, 5 to 12. Now, let me go on. Where does the Father show His best love to us? Saan niya ba pinapakita ang pag-ibig niya sa atin? Una, pinapakita niya through discipline. Sa pamamagitan ng disiplina lang. Mga kapatid, sabi ng Hebrew 12, verse 7 and 8, endure hardship, tiisin ninyo ang hirap sa pagdidisiplina. God is treating you as His children. For what children? Sinong mga anak ang hindi dinidisiplina ng kanilang tatay, ng kanilang ama? Yung pong pinapakita dyan sa 7 and 8, mga kapatid. Now, discipline is treating us as God children. Ano ba ang katibayan na anak ka ng Diyos? Pag dinidisiplina ka ng Panginoon. Yan ang katibayan. Kasi, pag hindi ka nakakaranas ng disiplina ng Panginoon, sa pananampalataya, paglilingkod mo sa Kanya at sa paglapit mo sa Kanya at pagturing mo sa Kanya na siya ang iyong magiging ama at ikaw ang Kanyang magiging anak, then hindi ka tunay na anak ng Diyos. Yun ang pagpapakita dyan through discipline. Wala nang iba. Para ba tayong maturing ng Diyos? Oy, anak ng ano yan? Nag-e-El Shaddai, bakit? Ang dami niyang blessing, hindi pa rin yun sapat. Kasi ang diablo, marunong mag-pamper din yun para hindi mo maranasan yung tunay na paghubog ng Diyos. Padadaanin ka ng diablo sa masarap ng buhay. Pero kung talagang sumarap ang buhay mo, lahat ng inaani mo ay puro sarap dahil may pinagdaanan ka talagang disciplinary and correction. Parang dumaan ka sa butas ng karayom, dumaan ka sa mga matitinding pagsubok, nalampasan mo yun, at nahubog ang character, attitude mo, kaya umaani ka ng maraming blessing. Pero kung makakita tayo ng, ang ganda-ganda ng kalagayan ng buhay, napakasagana, pero pwede pa rin hindi dumaan sa mga correction ng Diyos o pagdidisiplina ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, natural, tatanggapin mo yun kasi nagpapakita yon na ikaw ay mahal ng Diyos. Treating us as God's children. Discipline is not hatred. Kayo ba, pag nagtutuwid ba kayo, ibig sabihin, galit na galit kayo, may nanakit kayo ng loob pag tinutuwid nyo ang inyong mga anak? Hindi. Wala namang agad na magulang na mamamalo na walang dahilan. May mga dahilan, di ba? Sabi daw nila, pagpapaluin mo yung anak mo, sasabihin mong dahilan, bakit mo siya pinapalo? Kasi kung papaluin mo siya, walang dahilan, hindi ka maintindihan ng bata na walang itinutuwid sa kanya. It is an act of love. Lahat naman tayo nakatikim ng palo ng ating mga magulang. Now, pag tayo po ay pinapalo ng Diyos sa pamamagitan ng disiplina na ginagawa ng Diyos sa atin, mahal tayo ng Diyos. Ang pagpalo, pagdidisiplina, it is an act of love of God for us. Mahal tayo ng Diyos. A good and loving Father will always correct His child going wayward. Mga kapatid, pinapalo talaga, pinapadama talaga sa pamagitan ng pagmamahal. Discipline is a process. Proseso ito kung saan we are taught and by which we learn. Paano tayo tuturuan at paano rin tayo natututo? Sabi nila, mga sabi-sabi, tinan mo to, tumanda walang pinagtandaan. Ano ibig sabihin? Sige nga, tumanda ka, wala kang pinagtandaan?
Di ba? Ano ibig sabihin nun? Wala kang natutunan. O wala kang naranasan. Merong itinuro sa iyo, pero hindi mo tinandaan at hindi mo in-apply. Kaya tumanda, walang pinagtandaan. Di ba? Naglabasan na lang yung uban, pero immature pa rin. Amen? Mga kapatid, it prevents us from destruction. Lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa buhay natin, may connection yon saan? May connection yon sa pinagdaanan natin kung na-discipline tayo o hindi. Kasi yung mga todo-todo, bara-bara, sige, walang pagpapasya, walang pag-iingat, walang pag-analyze, walang mga pag-i-study, mga kapatid, sige lang ng sige, pasok ng pasok. Anong ang labas ng bandang dulo? Gulo, distraction. Diba? Bakit? Ganyan ang nangyayari. Without discipline, learning the love of God through discipline, then, kakaroon ng distraction. Pero kapag nadidisiplina ka, hindi mo man ma-perfect, mamiminimize mo. Konti-konti lang ang magiging damage sa buhay. Hindi yung malaking-malaki na pagsisisihan mo. Amen? God's correction, mga kapatid, ang pagko-correct ng Diyos, God's corrective discipline comes in many forms. Ito nga yung tanong, paano tayo dinidisiplina ng Diyos? Kung minsan sa mabibigat na trials. Kung ano yung may trials tayo ngayon na ang nabibigatan, nahihirapan tayo, isipin ninyo, Lord, ako ba dinidisiplina mo? Yes. Gagamit siya ng mga mabibigat na pagsubok. Ang daling mag-blame sa ibang tao pag may mabigat tayong pagsubok, pero hindi natin naiisip, ang Diyos pala kumikilos doon para, kaya pala ako nagkakaganito kasi tinutuwid ako ng Diyos. Bakit? Ang tigas kasi ng ulo ko paulit-ulit lang ako. Amen ba? Diyan pa ba kayo? O another one, the corrective discipline comes in many forms and intensities. Business failure. Wala namang gustong mabigo sa negosyo. Gagawin mo lahat. Pero bakit ganun? Sipag, effort, etc. Pero nabigo pa rin. Meditate mo. Ba't ako nabigo? Ba't yung iba naging successful? Baka may tinuturuan ako ng Diyos, dinidisiplina ako ng Diyos para sa susunod. Alam ko nang gagawin ko sa business ko. Amen? Hindi ko na laging papautang. Accident! Sometimes, God's correction, it comes in the form of accident. Walang taong gustong ma-aksidente. Bakit? Nagulat ka na lang, na-aksidente ka na. Hindi yun dahil sa nagtanga ka, nagbaliwala ka, hindi ka naging aware, kundi talagang minsan, ang pagpalo ng Diyos sa pamagitan ng accident. Yan ang pinakamahirap. Kung kailan ka matututo at magbabago, mapipilayan ka muna. Pwede ka bang matuto at magbago nang hindi ka mapipilayan? Pwede. Depende sa pagtanggap mo Bakit yung iba natututo nagbabago kung kailan ang napilayan, nabukulan, na-opera, etc., nagbago na? Pwede naman magawa mo yun Well, depende pa rin yun sa tao. At isa rin mabigat, calamity. Imagine, saan ka po pwestong lugar para hindi maapektuhan yung bahay mo, hindi ka maapektuhan pag merong kalamidad. Katulad sa Yolanda, lahat dun sila na wash out sa Tacloban City. No? Imagine mga kapatid, isipin mo, lahat ng ininvest mo, lahat ng binili mo, sasakyan, bahay, etc. Pagkatapos, iwa-wipe out lang ng isang calamity. Magtatanong ka, Lord, bakit? Bakit, Lord? Maaaring isa yon sa forma ng pagdidisiplina ng Diyos. Ito pa, sickness and disease. Tingnan ninyo. Saan ba karamihan ang gagaling yung sakit natin? Kapag ang sakit mo ay na-acquire mo sa pamamagitan ng walang control sa pagkain, palagay ko, alam mo na, dinidisiplina ka na ni Lord. Di ba?
Ganun ang ibig sabihin nun. Pero not all sickness and disease comes from our diet. Maaring, bawa, abusado ka, puyat ka ng puyat, hindi ka marunong magbigay ng panahon to attach yourself sa mga nature, di ba? Mahalaga rin yung minsan nag-earthing tayo, yung nakahubad yung wala tayong medyas, sapatos o nakaapak tayo sa labas, sa lupa. Tingnan ninyo yung mga farmers, ang lalakas, di ba? Kasi laging nakaapak sila sa lupa at sa damo. Eh tayo, lagi tayong nakapaputs pa. Oh, di ba? See? Now, that's it. Sabi ng 2 Samuel chapter 7 verse 14, I will be his father and he will be my son if he sins. Yan nyo ha? If he sins, o kapag matigas ang ulo niya, he commits sins, o he disobey, I will correct and discipline him. Yan nyo, magkarugtong lagi. Discipline and correction, correction and discipline, I will correct and discipline him with the rod, like any father would do. Kaya, napakahirap. Mga kapatid. So, ganyan ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid. Pangalawa is, discipline is a fruit of the Father's best love to us. Kanina is paano pinapakita ng Diyos pamagitan ng disiplina, kung ano ang mga forma. Ngayon, katibayan na talaga ng pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng Hebrews 12 verse 8, yung NLT dyan is New Living Translation ng Bible. If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Taas ng kamay ang mga tunay na anak ng Diyos. Yes? Lahat tayo magtataas. Ang disiplina daw ay katibayan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi ng Proverbs 13:24, whoever spare a rod hates their children. Yung nagkakait daw ng pamalo sa kanilang mga anak, hates their children. But whoever loves their children is careful to discipline them. Anong fruit niyan? Kaya mo ginagawa yun, mahal ka niya. Instead na sumama ang loob mo, maghinanakit ka, mamblame ka, manisi ka ng iba, pagpalagay mo na lang, Lord, salamat, kaya nangyari ito sa akin kasi mahal mo ako, ayaw mo akong mapaniwara, mapahamak. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya anong magandang response? Ahamo lang at tatawag lang ko ng 5 minutes pa. Anong magandang response? Ang response is endure Father's disciplines. Dahil mahal ka ng Diyos, tinuari ka niyang tunay na anak, anong dapat na tugon mo? Ang tugon kasi merong option eh. Basahin ko muna yung option ha. And you have forgotten is the encouraging word of God spoke to you as His children. He said, my child, don't make light of the Lord's discipline or don't give up when He corrects you. These two words, don't make light and don't give up, is, kung titingnan natin ito, ay parang negative, mga kapatid. No? Eh, dito, pag sinabi pong response is, una, dapat is, endure. Tiisin mo. Pag nakakaranas ka na ng mabibigat na trials dahil pinapalo ka na ng Diyos, dahil mahal ka niya, tiisin mo lang. Yun ang ibig sabihin nun eh. Iniwan ka ng asawa mo, nagkaroon kayo ng problema sa marriage life, tiisin mo. Ganun talaga eh. Maaring yun ang forma ng pagdisiplina ng Diyos sa iyo. Maaring may pagkukulang ka. Ano mang bagay na hindi natin matitiis, mga kapatid, bibigay tayo, kaya don't give up. Mga kapatid, lahat ng mga dreams natin magbabagsakan isa't isa pag wala tayong patience or endurance in times of discipline. Parang ganun, pag pinapalo ka ng parents mo ng bata ka, diba, tiisin mo kahit ang sakit ang palo, tiisin mo. Ang pinakamaganda nga niyan, mga kapatid, habang tinitiis mo yun,
Huwag kang magdamdam na galit sa iyo yung parents mo. Ganun din. Yung iba kasi, pag hindi nila nakakayanan ang mabibigat na problema at pagsubok, lumalayo sa gawain. Lumalayo sa Panginoon. Bakit? Hindi nila natitiis. Tiisin mo talagang ganun ang pagmamahal. Mga kapatid, sabi dyan is, response natin, don't ignore it. Huwag niyong baliwalain. Kasi alam niyo ba kung bakit? Makakatulong yun sa atin. Habang kinukorek, tinutuwid tayo ng Diyos, kahit masakit, tinitiis natin at hindi natin ini-ignore, lalong merong nire-repair, inaayos sa buhay natin. Kaya tinan ninyo, balik ng balik ang isang tao sa dati niyang gawin. Bakit? Every time na dinidisiplina siya sa pamagitan ng mga maraming forma na ginagawa ang Diyos sa instrumento para madisiplina siya, lagi siyang iwas ng iwas, takas ng takas, hindi niya tinatanggap at hindi niya pinagtitiisan. Kaya, balik sa dating gawin. Not only that, mga kapatid, sabi ng Hebrew 12 verse 5 is, don't make light. Yun po yung sinasabing, don't ignore it. Huwag mong baliwalain. Pangalawa is, endure it. Na-mention ko na kanina. Tiisin nyo. Pangatlo siguro is, you have to submit it. Basa ko. Anong gagawin mo? Magdaramdam ka? Magtatampo ka? Lalayas ka sa parents mo? Lalayas ka sa prayer meeting? Lalayas ka sa ministry mo? Anong gagawin mo? Lalayas ka sa group mo? Sa organization mo? Dahil hindi mo gusto? Aalis ka? Magdaramdam ka? Magtatampo ka? No! Alam niyo ba kung minsan, hinuhubog tayo, tinuturuan tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos sa mga kasama na rin natin. We have to appreciate. Bakit? Create tayo ng Diyos ng uniqueness eh. Iba ugali mo sa ugali ko, iba karakter mo sa karakter ko. Imagine, kung nilikha tayo ng Diyos na isa lang ang flavor natin, iced tea, di magkakasawaan tayo lahat. Kaya may pineapple, may guava, may lemon, may melon. Di ba? Varieties tayo eh. Let's blend together para sumarap yung lasa. Instead na tumakbo, you have to submit. Yun ang ibig sabihin nun eh. Oh. Sabi doon sa, since we response, sabi dyan since we respected our earthly fathers, samantalang nire-respeto natin ang ating mga ama, hindi ba dapat din tayong magpasakop? Lalo na sa ating ama sa Espiritu? Naalala niyo si Brother Mike, pag pinapalo sila ng kanilang ama, sila magkakapatid na lalaki, pag pinapalo sila ng kanilang ama, ang ginagawa ni Brother Mike, tumatakbo, palapit sa tatay, yayakapin niya yung tatay niya, hindi na siya mapalo-palo kasi nakayakap na eh, hindi na mapalo kasi nakayakap na eh. Yung mga kapatid niya, sila Brother Rod, sila Brother Gomer, lumalayo, kaya lalong inahabol, pinapalo siya, iyayakapin yung tatay niya, hindi na siya mapalo. Ang ibig sabihin nun, habang nagkakaroon ka ng discipline trials or sufferings, dapat lalo kang lapit ng lapit kay Lord. Amen? Amen? So, kaya ganun mga kapatid. Yun ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. You have to submit. Siyempre, pag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, mga kapatid, itong tatlong ito, magiging useful ka na, magiging responsible ka na, magiging fruitful ka na. Di ba? Bakit? Tingnan ninyo, sa gawain, sa lahat ng mga groups, organization, lahat ng pati company, pag hindi ka blessing doon, hindi ka nagiging pagpapala sa kanila, there is something wrong, dapat blessing ka eh. Oh, yung emi nyo parang singaw na. Dapat ganun. Try to become a blessing, hindi yung pabigat. Hindi yung ikaw yung laging nagpapahirap. Try to adjust. Try to learn. A child who does not learn subjection to authority, submit to discipline, God's discipline, never become useful. Kung gamitin ka man, let's say, nagagamit ka man, pero hindi naman nakakatuwa. Maganda yung ginagamit ka, tuwan-tuwa sila. Naglilingkod ka, tuwan-tuwa sila. Alam mo, pag sumasayaw ka, bless na bless ako. Yung ganon. Hindi yung sumasayaw ka lang, wala lang.
useful and responsible and fruitful. Dapat lahat tayo, because we are adult children of God, dapat fruitful na tayo. Yung makita sa atin nagbubunga, nagiging active tayo, hindi yung stagnant tayo, tapos nagiging problema tayo, pabigat, kundi kahit konti-konti lang, may nakikita sa yung improvement, ang ganda. Ang sarap kaya nun, makita natin ang bawat isa, nagiging fruitful tayo, lumalago tayo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, let's stand, mga kapatid. Tayo muna tayo. Itaas natin ang ating mga kamay. Parang ipagpalagay niyo yung pagtaas ninyo ng inyong kamay as a gesture na nandito yung Father ninyo sa amin. Dito sa harapan, habang nakataas yung kamay ninyo, yung inyong prayer, extend po ninyo sa inyong mga parents, fathers na nasa ating bansa. Malayo man sila sa inyong piling, pero I do believe that prayer transcends. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa ganitong pagkakataon na nandito po kami. Ibinigay niyo po kami dito sa community ng El Shaddai Macau Chapter. Salamat po ng marami sa trabaho na binigay niyo dito sa amin sa Macau at sa kalusugan at lakas na pinuprovide ninyo para magampanan namin ang aming trabaho. Salamat din sa protection. Sa araw-araw na marami kaming ginagawa, nililigtas niyo kami sa mga disgrasya at kapahamakan. Malayo man kami sa aming piling ng aming mga mahal sa buhay, pero ang lapit-lapit naman po ninyo sa aming mga puso. Panginoon, pagpalain niyo po si Brother Arnold, Kuya Encio, Brother Art, and Brother Gilbert, at lahat ng mga tinataas namin ngayon na aming mga fathers ng inyong mga anak at lingkod na nandito. Aming ine-extend ang prayer na ito mula dito sa pastoral going to our sa aming country, sa aming mga parents, Panginoon, na nakakaranas din ng mga pagsubok sa mga sandaling ito. Would you mind, Lord, iunat niyo pong inyong kamay, hipuin niyo po kami ng inyong blessing, ng inyong pagpapala, kalakasan, karunungan, divine guidance and protection na kailangan ng mga father. Bigyan niyo po kami ng katatagan na lumaban sa anumang tukso, sa anumang kasalanan na laging pinahaharap sa amin ng dyablo ng kaaway. Bigyan niyo po kami ng power, ng lakas, tumanggi, tumalikod, Panginoon, dahil hindi po namin kaya. At higit sa lahat po, sa panalangin ito, makamit po namin nawa, dumating nawa sa aming buhay ang katugunan ng aming mga pangarap, mga goal namin sa amin at sa aming pamilya. Ang lahat po ng ito ay amin ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taas natin mga prayer request, yung mga dala ninyo. Pati yung dala ninyo kasi importante yan, mga kapatid. Because ginagamit ng Diyos ang maliliit na bagay. God choose the small thing, mga little things. Okay. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po lahat ng aming handog alay para sa inyong gawain. Gamitin niyo po ito, Panginoon, para po sa pagpapatakbo ng inyong ministeryo dito ng El Shaddai Macau Chapter. Kayo po ang magbalik ng higit pa sa pangangailangan namin. Pagpalain niyo po ang aming employer, ang aming trabaho, pati ang aming kondisyon, ang aming kalusugan, at ang buo naming pamilya, nang sa ganoon ay patuloy kami makapagtrabaho na inyong pinagpapala. Ang lahat ng ito ay aming inaangkin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen!